Uma, pwede ba? Pakiusap lang, ubusin mo na to. Wala na ng oras na ako, mag-aalas 8 na. Late na naman ako sa work ko. Ma! Bihira naman. Ano gagawin ko sa'yo, ha? Lahat na lang sinakripisyo ko para sa'yo. Simula pang nabaldado ka hanggang ngayon, ikaw pa rin iniintindi ko. Ma! Paano? Kuya! Kuya! Bilisan mo nga! Ano ba, Eden? Sigaw ka na naman ng sigaw, kaaga-aga. Si Bernard hindi mo bibisit. Itong mama natin, pinapakain na nga, ayaw pang tanggapin ang bibig niya. Ikaw na naman pagkain? Anong ako? Malilate na ako sa opisina natin, no? Ma, ano ba? Makisama ka naman. Eh, na nga lang yung gagawin mong baldado ka eh. Alam mo bang hirap na kami sa'yo? Ha? Alam mo kung pwede lang, i-dispatcha mo na lang yan. Mawawalan pa tayo ng trabaho. Tignan mo, papagalitan na naman ako ni Ma'am Arian pag na-late ako. Eh, mas lalo na ako. Mukha ba, lagi na lang akong late na dahil dito sa matandang to. Ikaw, kung gusto mo pang mabuhay, ha? Pagsikapan mong makakain ng sayo lang, ikaw lang mag-isa. Hindi. Kung ayaw mong kumain, edi wag ka kumain. Hayaan mo yung magutom. Ako, Eden, malilate na ako. Kung ayaw mong kumain, wag mong pakainin yan. Hayaan mo magutom. Hayaan mo mamatay. O yan, ikaw nang sumubo sa sarili mo. Tingnan mo nga naman, kuya. Tingnan mo. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagkain. Ayaw talagang kumain, nagmamatigas tong matandang to. Ano, ginagawa mo kaming masama dito? Hoy, ubos na yung pasensya namin sa'yo, ah. Hindi na kami makokonsensya kasi lahat ginawa na namin para sa'yo. Kung ayaw mong tulungan yung sarili mo, edi bahala ka. At saka, mas mabuti nga yun eh. Kasi wala na kaming sakit sa ulo. Tsaka, yan, tama yan. Paggutuman mo yung sarili mo, huwag kang kumain para naman, meron na kaming, para naman maka-order na ako ng kabaong mo kay St. Peter. Ayun. Pero wait lang, kuya. Masyado ka namang harsh. Di ba may plano tayo? Eh di gawin na natin. Siyempre. Ayoko na. Sawang-sawa na akong alagaan yung nanay nating baldado na yan. Wala na rin yung bilang sa atin. Eh di mabuti pa, iligaw natin yan. Teka lang, ha? May kukunin lang ako. Sige. Oo. Narinig mo yun, ililigaw ka na lang namin. Pero para naman hindi masyadong masakit sa puso mo, inumin mo tong tubig. Inumin mo muna. Inumin mo na. Inumin mo na. Sige na, painom mo nga. Damihan mo. Yan, sige, sige. Yan. Ubusin mo. Ubusin mo. Ubusin mo lahat. Sige, ayos na yan. Nilagay mo yung gamot dyan. O naman. Para diba, wala na tayong sakit sa ulo. Kasi kung habang buhay itong nandito sa atin, habang buhay din tayo magdurusa. Kita mo na pinagalitan ako kanina ni Miss Arian kasi nalate ako. Dahil sa'yo, buwisit ka. Ikaw din. Imbis na hindi mo na lang sana pinilit pa kainin yan, at hindi ako nalate, tinawag-tawag mo pa ako. O yan, tulog na. Ano? Tara na. Kung wala na tayong sakit sa ulo, tulungan mo ko, ang bigat-bigat eh. Nay? 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 Ako? Sino kasama mo dito? Nay? Sino? Ha? Hindi po kita maintindihan eh. Opo. Naku, paano ba to? Asan yung mga kasama na? Ganito na lang. Habang wala pang naghahanap sa'yo, Nay, ha? Sama ka na lang sa akin, ha? Doon ka na lang sa bahay. Gusto mo ba yon? Okay lang sa'yo? Sige. Oo. Sama ka sa akin, ha? Tapos, habang nasa akin ka, ipopost ko na lang sa social media na nakita kita. Baka may mag-claim sa'yo. At least nasa mabuting kamay ka, ha? Oo. Tahan na. Uwi na kita, ha? Tara, ha? Sama ka sa akin, ha? Okay ako. Mabuti akong tao, ha? Sige, tara na. Huwag ka naiyak. Huwag ka naiyak. Tara na. Okay. Good morning po, Ma'am Arian. Bakit niyo po kami pinatawag? Para ba sa promotion to? Alam namin for promotion na kami, Miss Arian. Ano, pipirma na ba kami? Teka lang, ako siguro, no? Mas masipag ako kaysa sa'yo. Hindi. Actually, may gustong kumausap sa inyo. Kumausap? Ayan na siya. Miss Arian. Miss Yvette, ito na yung dalawang gusto mong makausap. Ako yung gustong kumausap sa inyo Bakit po? dahil pinapakiusapan ko itong business partner ko.
na maalis kayo sa trabaho niyo. Ha? Teka lang po. Sandali, bakit naman biglaan at saka anong dahilan? Mabigat yung dahilan. Dahil sa pinagagawa niyo, yung nanay niyo, nasa akin. Ha? Niligaw niyo, di ba? Siya yung nanligaw. Kaya ako dapat wag niyo akong idamay dyan. Eh, ma'am, hindi po yan totoo. Ang totoo niyan, kaming dalawa yung nagligaw sa nanay namin. Di naman pala, umamin din naman pala kayo. Alam niyo sa ginagawa niyo, walang magandang idudulot yan. Dahil sa ginawa niyong yan, napagdesisyonan namin, effective immediately, tanggalin kayo sa trabaho. Miss Arian, 5 years ako nagtrabaho para sa posisyon na meron ako ngayon. Hindi mo pwede akong tanggalin ng ganun-ganun lang. Ang laki-laki ng contribution ko dito. Alam mo kung gaano ako kagaling. Kung magulang niyo, nagawa niyong traidorin, hindi ako magtataka someday na traidorin mo rin yung company ko. Eh, ma'am, ibahin naman natin yun. Iba kami dito sa trabaho. Talaga masipag po kami. Tsaka, pag tinanggal niyo po kami, pagsisisihan niyo. Miss Arian, hindi natin kailangan itolerate yung mga ganyang klaseng empleyado. Kasi, malay mo, sila lang din yung magiging dahilan na babagsak ng company natin. Narinig niyo? Dahil sa ginawa niyong yan, tanggal na kayo. Pwede niyo nang kunin yung mga gamit niyo dun sa locker niyo. At huwag kayo mag-alala. Ibibigay ko yung last salary niyo. Ma'am, wala na po bang pag-asa sa second chance? Wala. Walang second chance sa ginawa niyong kasalanan sa magulang niyo. At eto pa, may maganda naman sana kayong mga trabaho eh. Pero bakit hindi niyo gawa ng paraan yung may mag-alaga sa nanay niyo? Yung ginawa niyo, niligaw niyo pa. Kaya, pwede na kayo makalis. Salamat, Miss Arian. Oh, Nay! Narinig mo naman yung sinabi ng doktor. Ang laki-laki na ng progress mo. Tingnan mo. O, konting-konti na lang yan. Gagaling ka na. Ayan, konti na lang yung manhid-manhid ng kamay mo. Tapos, kakain ka ng masusustansya. Iinom ka ng gamot sa tama sa oras, ha? Oh, Bet, salamat sa lahat ha. Kung di mo ko naalagaan, hindi ako gagaling. Yan, yun na. Ulila rin naman ako sa ina eh. Kaya sa'yo ko na binuhos lahat. Ikaw naman, inabunda ka ng mga anak mo. Kaya tamang-tama lang na sa akin ka napunta. At least naalagaan ka ng maayos. Di tulad dun sa mga anak mo kung ano-anong pinagagawa, niligaw ka pa. Ma? Anong Gusto ginagawa? namin humingi ng sorry sa lahat na nagawa namin sa'yo kasi simula nung niligaw ka namin, nawala ka sa buhay namin, nagkanda leche-leche na yung buhay namin eh. Parang kinarama kami ng malala ni Eden. Karma talaga yung nangyari sa amin. Nang dahil din doon, nawalan kami ng trabaho. Ma'am Yvette, baka pwede niyo pong pakiusapan si Miss Arian. Ikaw lang po yung pwedeng makausap sa kanya na makabalik kami sa company. Tinanggal niya kasi kami. Ma, sorry talaga sa nagawa namin ha. Sana inalagaan ka na lang talaga namin, di ka namin niligaw. Sige na po. Ma, parang awa mo na po. Alam naman namin hindi mo kami matitiis, di ba? Kasi mga anak mo kami. Teka lang ha, huwag yun ang pagsalitain yung nanay niyo kasi galing pa kami pagamutan tapos may stress na naman to. Alam niyo sa pinagagawa niyo, saan inisip niyo yun? Nanay niyo? Niligaw niyo? Anong klaseng anak kayo? Hindi niyo ba inisip na magiging magulang din kayo? Nahirapan kasi kami sa sitwasyon eh. Parang yun na lang yung pinaka naging daan para makaibsan namin yung hirap sa pag-aalaga pero mali pala yun. Oh, ngayon, marirealize nyo, kung hindi kayo nawalan ng trabaho, hindi nyo malalaman anong importansya ng magulang nyo. Sorry na nga, Ma'am Yvette. Ma, sorry na. Sabihan mo na lang si Ma'am Yvette to na pakiusapan si Ma'am Arian. Sorry na po. Patawarin mo na kami. Tama na. Hindi ko papakiusapan yung business partner ko. Bahala kayo. Ma, gawa mo naman yung paraan to. Huwag nyo nang kausapin yung nanay nyo. Pero, umalis na nga kayo. Nai-stress na yung nanay niya eh. Bet, tara na. Tara na. Ikaw kasi,